Hi guys! Hello mga sis kasari! Good morning, good afternoon, good evening to all of you! Ngayong araw ng Tuesday, time check tayo ay 1:45 at habang hinihintay namin ang aking pork carcass galing sa Chubbs ay meron akong ipeflex sa inyo mga kasari, no? So, ito yung magazine sa S&R and then makapal siya guys, makapal pa sa aking mukha. So, ito, ginagawa ko siyang gift bag kasi trip ko lang. And then, meron na akong nagawa mga pila to ay mga tulo, no? Tatlong ganito. So, ang benta ko ay 15 pesos. And then, guys, mapakinabangan talaga dahil ginawa ko siyang gift bag. And then, tingnan nyo guys, oh, ang ganda-ganda ng paggagawa ko, ang pagka-fold ko dito. And then, makapal yung aking ginagamit na bottom niya. Kasi wala na akong chipboard dahil tapos na akong naggawa ng mga gift bag. Ang ginamit ko ay mga ano guys, yung carton ng cake. Hindi ko itinatapon. So nakita ko medyo hard siya. So, basta nakita na ako, kani siya baga. Akong gikip. So wala na ko siya gilabay and then gihimo na ko siyang pang dito, pang bottom, pang puwet sa ating gift bag. So, ang gandang tingnan guys, oh. Parang galing sa China. Parang China lang galing, oh, ang ganda. Tapos magazine talaga siya. And then, marami pa ito. So, ito ay gagawin ko pa ito guys, oh. Bali, one page, isang ganito, and then dagdagan ko pa ng isang page pa. So, bali, tatlong ganito. So, ito na yung finished product niya. And then guys, hindi ito ang highlight, no? Sinishare ko lang sa inyo dahil ang aking bagong paninda. So ipapakita ko sa inyo guys kasi pag ako ay mamalengke, mamimili ako sa palengke ng pag mag-pick up ako ng boneless bangus, mamili ako doon ng isda na barilis pangkilaw. And then medyo mahal talaga, lalong-lalo na pag yung nasa display na bagong dinidebone ng mga nagtitinda doon sa palengke, so medyo mahal siya. Ang ating puhunan ay nasa 350 na. Ngayon, meron akong nakitang supplier na siya ay nagsusupply ng mga barilis, mga buntot ng barilis, mga belly ng barilis, so lahat ng mga tuna. So ngayon ay nakakuha tayo ng 2 box. So sa 2 box, 20 kilos dahil 10 kilos ang ang timbang niya. Nag-order ako ng barilis cubes na pangkilaw and then meron din akong ino-order na panga. So dati pa guys, nagtitinda na ako ng panga pero medyo mas sellable talaga yung ating dressed chicken and mga karning baboy. So, nag-stop ako. And then, ngayon ay maganda talaga ang kanyang stocks. So, nagkuha tayo ng 20 kilos at ipapakita ko sa inyo. And pila man nabi kambiyon sa nako? 259. So, matagal na namin hinahanap ang supplier ng mga panga dahil yung isang supplier ng dressed chicken ay ang katabi niya nagtitinda ng mga frozen foods na mga tuna, mga panga, mga pasayan. So, hinahanap ko talaga ang supplier niya at nagkataon guys na ang aking mister ay nag-pick up ng dressed chicken kanina. So, nakita niya yung dalawang mag-asawa na nag-deliver. So, sinabihan ng aking mister na papuntahin dito. Nga, madto diri sa tindahan. So, pagkatagtaon, niabot yun siya. Muna problema na mo guys, kay wala mi kay balon sa Tagalog sa pagkataon-taon. Na-post ang nag-post pang video. So, yan sila diri, dumating sila and then, binigyan niya ako ng mga price list and then, nag-order ako ng isang box na tuna cubes, yung pangkilaw, and then isang box na tuna panga. So, ang timbang niya ay, depende sa guys, sa size ng panga. So, yung order ko ay 200 grams to 300, 2 to 300 grams. So, ang ating puhunan ay 145 ang kilo. Mahal na yan guys sa palengke, and then, mas lalong mahal pag naihaw na siya. So, yung 300 grams, sabi ni Marisa, mga 120 na daw ang presyo niya, no? 120. Pero dito sa akin, yung 300 grams, and then may patong na ako, 20%, 54, 56 lang ang presyo. And then, ang benta, pag naihaw na, kasi luto na siya, 120. So, ipapakita ko sa inyo, mga sis kasari,
ang ating dagdag paninda ngayong araw ng Kapaskuhan, no? Although ang malakas ay karning baboy, dressed chicken, and meron pa ring maghahanap sa akin dito every kada buntag nagi mangita sa mug isda, guys, no? Every morning may maghahanap talaga, and then yung available dito, ang always available ay lang yung aking boneless bangus. So ito, nakita ko na talaga ang supplier natin. So ito, isang box 10 kilos ang laman niya, and then ang packaging nila ay 500 grams. So ang ating puhunan dito, ang puhunan ay 305, and then 500 grams is 150 to 50. 150 to 50 times 20% plus 150 to 50, so 183. So sa palengke nasa na ito? Mga 200. Sabi nung nag-deliver sa amin, sa ibang mga tindahan daw ay 200. So sa akin pwede pa siya 185. Isang pack na ganito. And then napakalinis, guys, and naka-vacuum sealed pa siya, vacuum pack. So, sa isang ganito, ang benta ko ay 185, pwede na 190, pero pwede na sa 185. 185 lang, day, ha? Ayaw lang ninyo yung mahal. So, ito, guys, ang niya. Tingnan nyo, guys, naka-bubble wrap pa siya. Ganyan. And then, malinis na malinis. So, ito, nakapack individually sa cellophane, guys, Ito yung mga 300 grams, 300 grams to 200 grams. So, na siya, meron siyang mga cellophane na, and then pag timbangin natin, meron siyang kaunting risiko. So, eto mga sis kasari, dagdag paninda na naman natin ito, dahil tayo namang mga negosyante ay maghahanap talaga ng additional income. So, eto, guys, napakalinis niya. And then, ang secret dito, guys, ay huwag ilapag sa lamesa. Kailangan always frozen para hindi siya mangangati. Kaya mukatul man gid siya pag mawala na ang ice, unya dili siya maluto, ibalik na pud sa freezer, mukatul ni siya, so kailangan nasa freezer gyud. Ito lahat ang laman niya, isang box 10 kilos. So naka-cellophane na talaga. Ihapan ninyo ni day, ha, pila ka pack. O kani po ihapan ninyo kay 20 man daw ni siya. Ihapan ninyo. Okay, guys, yun lang ang ating update. Tapos hinihintay ko si Chubbs kasi hindi pa dumating ang aking hindi pa dumating, guys, ang aking pork carcass. So i-follow up natin yan sa Chubbs kasi alauna na, and then hindi pa dumating, i-debone pa natin yan. Tapos ang S&R hindi nag-confirm kung meron ba silang dressed chicken ngayong araw na ito. So ako'y nanigurado. Yun nga, si Mr. ay nag-pick up sa isang supplier namin ng dressed chicken kanina, 20 kilos. And then, mahal na talaga, guys, no? Itong isang supplier ko, 180 per kilo ang bigay niya sa akin. Pero, sa palengke ay nasa 195 na talaga ang kilo ng mga whole chicken. So, ako dito, dahil nag-chop kami ng quarter, ang benta namin ay 220 na talaga. Dahil sa 180, may resiko pa yan siya. So, kailangan 20% talaga ako, guys, dito, dahil pag less than 20% and then may risiko pa siya, so ma-short na tayo sa mga expenses natin. Okay, and advance Merry Christmas, pang dalawang araw na, guys, ng Misa de Gallo, and I hope na ang lahat ay, hindi naman lahat, gigising ng maaga para makapag-attend sa Misa de Gallo. Okay, thank you so much, guys, for watching my vlog, and see you on my next vlog. In advance, Merry Christmas and happy selling, mga sis kasari. Bye-bye! Hello, guys, ako ay nandito sa Lots for Less dahil naubusan na ako, guys, ng mga chichirya sa aking sari-sari store sa bahay. So ito yung aking mga napamili lahat, and ang iba nito ay dadalhin ko sa aking tindahan sa bahay kasi naubusan na rin ako ng mga Coke na swakto, no? Hindi nagbiyahe yung ating suki sa panel. So pareho lang sila ng presyo dito sa Lots for Less. So nagkuha tayo ng 12 cases ang ating Coke swakto, and then meron din tayong Royal and Sprite, tapos Coke na mismo, and isang case na Tanduay Select. Dito, guys, pag isang case ay 125 lang ang puhunan natin sa Tanduay Select. And then ito, dumiretso kami sa NCCC. Meron tayong 10 kilo na chicken liver. Tapos yung wala sa
lots for less ay dito ko binibili sa NCCC. So, kibali, pagdating namin dito ay nakakita ako ng wala sa plano itong 10 kilo na na chicken liver. And then, ito yung ating mga soft drinks. Meron tayong Sprite mismo and Coke. 195, medyo mahal sa lots. 132 ang swakto, and then meron din tayong isang case na Coke na 1.5. So, ito na lang guys ang para sa bahay. Hinati ko na yan siya. So, ang iba ay ibinaba na namin dito sa aming meat shop, at ito ay para sa bahay namin. So, itong mga groceries ay i-display ko pa pagdating ko sa bahay namin. Ito yung aking 1/2 carcass. Medyo malaki yan siya, 40 kilos plus, and then mahal na guys, 270 ang kilo. So, pork carcass ngayon, nagtaas talaga ang presyo ng mga karning baboy and dressed chicken. Tapos, ito yung mga frozen natin. Marami pa akong frozen, pero walang belly. So, ang pinaka mabenta dito ay pork belly. So, kailangan dagdagan ang order. So, ito yung pork belly, isang slab. Ipapasok pa namin yan sa freezer guys kasi maaga pa. So, ito yung ating resibo sa order natin sa Chops. Yan guys. So, ito yung mga kaganapan namin. And then, ito guys, mga Zonrox. Ito yung napamili namin noong Sunday sa Gaisano Illustre na naman ito. Ito guys, kasi maraming Gaisano dito sa Davao. Merong Gaisano Illustre, Gaisano Mall, and Gaisano City Gate. So, pili ka lang. Mamili ka lang. So, kami ni Mr. ay nag-unwind muna sandali, and then, sabi ni Mr. sabi mo mag-unwind, and then, nangumpra. Namimili na naman. At ito yung update sa ating sari-sari store and meat shop. Gabi na. Meron tayong customer dyan. So, si IC ay nagkuha ng mga excess water sa ating tray.